Mga prop, ito higher 50 inches na Android TV. Ito naman ang ating gagawin ngayon. Ang sira niya, may power siya. Ayan, pero wala ho siyang display. Pero may sounds po siya. At nang aking pungahong chinek ito, sinubukan kong tutukan ng malakas na ilaw, itong pinakang screen niya. Naninag ko, nandun yung kanyang display, lumalabas. Kaya lang madilim ho. Ibig sabihin no, pagka ganun ay sira po yung kanyang pinakang backlight ng screen. Kasi kahit mapapansin nyo, kahit aking tuktokin yung pinakang screen, wala siyang nagre-reflect na ilaw. At papakita ko rin po sa inyo kung gaano karami yung backlight nito at kung anong klaseng backlight ang ginagamit niya. Ito po ay Android TV na higher. Kaparehas din po ng mga ibang brand na parang mga TCL, yan, mga Devant. Halos ganyan din po ang ginagamit niya na backlight. Medyo marami nga lang po ang gamit na backlight nito. At ito po ay single board na rin, medyo magaan na siya. Yung pagkalas po ng screen nito, kagaya sa sinasabi ko, kailangan maingat po kasi napakanipis po nung sidings niya. Magaan po siya pero mukhang manipis po yung kanyang screen, kaya kailangan po pagka mga ganito dapat ingat po tayo. Mabilis lang po, kung makikita nyo, mabilis ko lang kinakalas kasi sanay na po tayo nyan. Ayan mapapansin nyo, ganyan po karami ang kanyang backlight. At ginamit niya pong backlight ay concave ang design. Ayan. At bago ko po kalasin yan, kailangan po double check natin kung talagang may pundi o may sirang ilaw. Kasi minsan po nangyayari doon naman sa pinakang inverter, sa board nangyayari. Kaya pala ayaw umilaw yung backlight dahil may tama rin yung kanyang pinakang board. At nung inisa-isa ko po ito, lumabas na ang nasira lang sa kanya ay dalawang stripe. Dalawang linya lang po ang nasira sa kanya. Pero bagamat dalawang linya lang po ang nasira sa kanya, pagka po ganyan, automatic po, kagaya po nung sa mga ginagawa ko, pinapalitan ko na po lahat yan para iwas po tayo sa backyard. Nagkataon po na may stock tayo ng ganitong model. Kaya po pagka ganyan, talaga pong tinatanggal ko na lahat yan, palit na po. Isa-isayin po natin yan at medyo marami po yung backlight niya. Parang sa napansin ko, ang ginamit ng backlight nito ay parang pang mga gamit po ng Devant saka ng Hisense. Ang dami niya Yung iba po kasi niyan, pag yung paha lang, halos mga 3 layer lang. Ganun. Yun nga yung iba na gumagamit, may 2 layers lang, pero ang ginagamit nila na bulb, medyo malakas, 6 volts. Ito, ikinakabit na po natin yung ating bagong backlight. Mahirap po kasi kung halimbawang re-repairin mo lang, papalitan mo lang kung ano yung napundi kasi mga susunod na araw, susunod na linggo, sigurado babakyab ho yan. Mas mainam na na pinalitan natin ng lahat ng bago. Ayan makikita nyo, liwanag niya. Wow. Ayan okay na. Kailangan double check natin sigurado bago natin takpan ito kasi mahirap po magtanggal kabit ng ganito. Ang pinakamahirap po rito itong pagsalpak na natin ng pinakang screen kasi doble ingat po tayo sa pagsalpak ng screen. Ganyan po karami yung backlight nating ginamit. Ingat po sa kung halimbawang bago lang kayo at first time na susubukan yung maggawa ng ganito, pinakaingatan nyo po rito yung pinakang screen niya kasi may kamahalan po yung pinakang screen niya. At manipis na po yung kanyang pinakang screen. Yung iba po kasi nito medyo makapal, medyo mabigat ng konti. Ito napansin ko manipis na po
manipis na, tapos magaan pa siya. Ganyan lang po siya kabilis palitan ng backlight. Basta ho may pampalit ng backlight. Tumatagal lang yung meron po akong ginagamit yung per piece na isa-isa. Okay din po yun. Walang problema kung ilan po yung backlight na tinanggal nyong ilaw, dapat ganun din po siya karami. Ang problema lang ho sa ganun na per piece, matrabaho po kasi winawiring po natin isa-isa. Unlike po nung ganito na nakabuo na, salpak-salpak na lang, mas mabilis, hindi mo na kailangan rewiring. Ayan, at testingin ho natin kung good na, kung maliwanag na itong ating ginawa. Sinigurado ko na po ito, nilagyan ko na ng cover, pati yung bracket niya, kinabit ko na rin. Ayan. Testingin po natin, tapos tingnan natin kung maliwanag yung kanyang backlight. Pagsaksak pa lang natin ito, makikita na natin kung good po yung display niya, kung may display na kagad siya. Ayan. Wow! Yan, mapapansin nyo, lumabas kagad yung kanyang logo na Haier, at Android TV na nga po ito. Siguro po marami sa inyo na mga problema na mga ganito rin. Kaparehas ng case na nito na walang picture pero may sounds. Ito po backlight lang ang ating pinalitan po dito. Ayan, ang linaw na, mapapansin nyo. Wow! At kung may mga ganito po kayo, mag-comment lang po kayo. At pwede nyo akong pasyalan dito sa aking shop, dito sa Pote Las Piñas. At ayan po, ganyan lang po karami ang ating backlight. Yan po ang ating pinagpalitan. Ayan.